Ang noo ng binatilyong si Lucas ay basang-basa ng pawis habang maingat niyang isiniksik ang isang mata sa maliit na siwang sa sahig. Mayroon siyang nasaksihan na tila napakahalaga, dahilan upang hindi niya maialis ang kanyang paningin sa maliit na siwang na iyon. Sa kabila nito, ang kanyang puso ay bumibilis sa kaba, lalo na't ang kanyang nakikita ay si Sofia, isang babaeng naliligo sa ibaba. Si Lucas, na kasalukuyang nasa ika-4 na taon ng high school, ay dumaraan sa yugto ng pagtuklas ng sarili at ng masalimuot na aspeto ng pagkatao. Samantala, si Abby ay tila nasa rurok ng kasiyahan. Sa edad na 28, wala pa silang anak ng kanyang asawa na si Ethan, isang security guard sa bangko sa gabi. Sa kanilang 4 na taong pagsasama, napagpasyahan nilang ipagpaliban muna ang pagkakaroon ng anak upang makapag-ipon ng sapat. Ang mag-asawa ay nangungupahan sa ibaba ng bahay ni na Lucas, habang ang ina ni Lucas, isang tindera sa palengke, ay naninirahan naman sa itaas. Ang renta mula sa mag-asawa ay nagiging dagdag na kita para sa kanilang pamilya, lalo na't ang kanyang ina na lamang ang kasama sa bahay matapos pumanaw ng maaga ang kanyang ama. Si Abby, na madalas lamang manatili sa bahay, ay may simpleng libangan tulad ng panonood ng TV o paggamit ng computer. Siya ay may mahabang buhok, morena ang kutis, at may maayos na pangangatawan. Bagaman karaniwan ang kanyang anyo, ang kanyang alindog ay kapansin-pansin, marahil dahil sa kanyang pagiging maalaga sa sarili at kawalan pa ng anak. Wow! Ang ganda talaga ni Sofia, mahinang bulong ni Lucas sa sarili. Ang kanyang pwesto ay madilim, tanging liwanag mula sa siwang ng banyo ang nagbibigay liwanag sa kanyang paningin. Sa kanyang kinalalagyan, tila busog na busog ang kanyang mga mata sa pamboboso sa inosenteng ginang. Ngunit sa kabila ng kanyang kasalanan, hindi niya mapigil ang ituloy ang kanyang ginagawa. Ang kurbada ng katawan ni Abby ay isang bagay na hindi niya inaasahan, lalo na't madalas niya itong nakikitang nakasuot lamang ng simpleng pambahay. Dahan-daang ikinuskos ni Abby ang sabon sa kanyang makinis na balat, bagay na nagdulot ng matinding pagnanasa kay Lucas. Sana ako na lang ang gumagawa niyan, dasal niya sa sarili habang pilit niyang inaayos ang kanyang posisyon upang mas malinaw niyang makita ang bawat galaw ng ginang. Sa kabila ng dilim ng kanyang kinaroroonan, sinigurado niyang hindi siya mapapansin. Lintek, mahina niyang bulalas habang maingat niyang nilinis ang bakas ng kanyang presensya, saka maingat na ibinalik ang lane sita upang matakpan ang siwang. Simula nang matuklasan ni Lucas ang maliit na siwang na iyon habang naglilinis ng bahay, naging bahagi na ito ng kanyang umaga. Sa unang pagkakataon niyang masulyapan si Abby, labis siyang napahanga sa taglay nitong kagandahan. Hindi siya makatulog ng ilang araw, balisa at naguguluhan kung tatakpan ba niya ang siwang o ipagpapatuloy ang kanyang pamboboso. Sa huli, nanaig ang kanyang kabataan at pagnanais, kaya't nagsimula ang kanyang araw-araw na lihim na gawain. Mula noon, nagbago ang tingin ni Lucas sa mag-asawa. Siya na ang voluntaryong naniningil ng renta o nakikipagkwentuhan kay Mang Ethan bago ito pumasok sa trabaho. Dahil sa kanyang payat na pangangatawan at inosenteng anyo, kampante si Ethan na iwan si Lucas sa kanilang bahay. Bukod dito, palakwento si Lucas, dahilan upang magiliw sa kanya ang mag-asawa. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may kakaibang motibo ang binatilyo sa bawat sulyap niya kay Abby. Kung mabibigyan lamang ng pagkakataon, si Abby ay palaging masikap na pumapasok sa banyo tuwing umaga, 1 oras bago dumating ang kanyang asawa, upang maghanda at maligo. Sa pagdating ni Mang Ethan, magkasabay silang nag-aalmusal, at madalas ay nagkakaroon ng sandaling puno ng lamang bago ito magpahinga mula sa kanyang trabaho. Samantala, si Lucas, na nasa edad ng pagtuklas at pagkamausisa, ay lihim na sinusubaybayan ang mga nangyayari sa ibabang bahagi ng kanilang bahay. Sa loob ng ilang linggo ng kanyang paninilip, unti-unti niyang natutuklasan ang mga aspeto ng buhay ng mag-asawa na hindi niya inaasahang makikita. Ang mga ganitong eksena ay nagdudulot ng kakaibang kasiyahan sa binata, na wala pang masyadong karanasan sa mga ganitong bagay. Sa kabila nito, may bahagi ng kanyang sarili na nalilito at naguguluhan sa kanyang ginagawa. Isang araw, habang abala si Mang Ethan sa kanyang day off, napansin ni Lucas ang liwanag mula sa siwang ng sahig. Maingat siyang sumilip at nakita si Abby na tila masayang nakikipag-usap sa kanyang asawa. Sa takot na baka matuklasan ang kanyang ginagawa, mabilis siyang tumigil at nagkunwaring abala sa kanyang mga gawain.
Ngunit hindi niya maiwasang bumalik sa siwang upang muling silipin ang mga nangyayari. Sa kanyang muling pagsilip, nakita niya si Abby na nakaupo sa toilet bowl. Para kay Lucas, ito ay tila isang hindi inaasahang swerte. Napakaswerte naman ni Mang Ethan, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang ginang. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang kanyang interes sa mga nangyayari sa ibaba, ngunit kasabay nito ay ang pag-usbong ng kanyang kaba at takot na baka siya'y mahuli. Isang araw, nagulat si Lucas nang malaman mula sa kanyang ina na aalis na ang mag-asawa upang manirahan sa Maynila. Bagamat nalungkot siya sa balitang ito, agad din siyang nagkaroon ng bagong pag-asa nang malaman niyang may bagong mag-asawang lilipat sa ibabang bahagi ng kanilang bahay. Sa kanyang isipan, ito na ang simula ng panibagong kabanata ng kanyang mga lihim na pagmamasid. Habang abala ang kanyang ina sa mga gawaing bahay, si Lucas naman ay hindi mapakali. Naglagay siya ng alarma sa kanyang telepono upang tiyaking hindi niya mapapalampas ang pagkakataong makita ang bagong lipat na mag-asawa. Sa kabila ng kanyang kaba, mas nangingibabaw ang kanyang pananabik sa kung ano ang maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Habang nasa paaralan, hindi maiwasan ni Lucas na balikan ang mga alaalang kanyang nasaksihan noong isang gabi. Ang dating nakatira sa ibaba, na asawa ni Mang Ethan, ay tila napakainit sa kanilang pagsasama. Sa tuwing naiisip niya ang tagpong iyon, agad siyang nakakaramdam ng kakaibang saya, para bang muling bumabalik sa kanya ang mga imahe ng ginang na nag-aapoy sa alindog. Sa kanyang isipan, nagtatanong siya kung kailan kaya siya magkakaroon ng pagkakataong makaranas ng ganoong klaseng tagpo. Buong akala ni Mang Ethan na siya lamang ang nakakita ng kabuuan ng kanyang asawa, ngunit lihim na pinanghihinayangan ni Lucas ang biglaang paglipat ng mag-asawa. Akala niya ay masusundan pa niya ang kanyang mga paninilip, ngunit naputol ang lahat. Nang makauwi si Lucas ng hapon, nadatnan niyang nagliligpit si Grace sa kanyang kwarto. Nagulat pa ang ina nang makita siya sa likuran, kaya't agad siyang pinagsabihan na panatilihing maayos ang kanyang silid. Hinanap ni Lucas ang kanyang mga paboritong magasin at maingat itong itinago sa ilalim ng kama. Nako, nakita na naman ako ng bala dito, bulong niya sa sarili. Sinabi ng ina, tapon mo na nga ang mga yan. Napalunok si Lucas, at tahimik na isinara ang pinto habang nagkakamot ng ulo. Napatingin siya sa siwang sa sahig at tila nawalan ng gana na sumilip. Nahiga siya sa kama, ngunit nang mapansin ang liwanag na nagmumula sa butas, dali-dali siyang damapa at sumilip. Napangiti siya nang makita ang bagong lipat na babae. Naglilinis ito ng banyo, nakayuko habang kinukuskos ang mga tiles. Bagamat may suot na t-shirt at shorts, halata ang hubog ng kanyang katawan. Sa isip ni Lucas, mukhang maganda at sexy rin ang bagong misis. Mahaba ang buhok nito at kayumanggi ang balat, ngunit mahirap pa rin siyang makilatis dahil sa suot nitong damit. Habang abala sa paninilip, biglang kumatok si Grace at niyaya siyang kumain. Nang hihinayang man, tumayo si Lucas at iniisip na marami pa namang oras para makilala ang bagong lipat. Habang kumakain, hindi mapakali si Lucas, sabik na malaman ang tungkol sa bagong kapitbahay ngunit ayaw magtanong sa ina. Mabuti na lang, si Grace na mismo ang nagkwento. Ang mag-asawa raw ay sina Daniel, 35 anyos, at Emma, 28 anyos, na bagong kasal. Ilang taon din daw silang nag-live-in bago nagdesisyong magpakasal. Tumango-tango lang si Lucas, kunwaring walang interes. Matapos kumain, nagpaalam si Lucas na magre-review, ngunit dumiretso siya sa kwarto at damapa upang muling sumilip sa siwang. Eksakto namang naliligo si Emma. Sa bawat galaw nito habang nagsasaban, tila tumigil ang oras para kay Lucas. Grabe, parang tumama ako sa loto, bulong niya sa sarili habang hindi halos humihinga sa pananabik. Lumipas ang mga araw at naging abala si Lucas sa nalalapit niyang finals at graduation. Ngunit isang araw, may kumatok sa kanilang pintuan. Agad niyang binuksan ito, at laking gulat niya nang makita si Emma. Hi, ikaw siguro si Lucas, tama ba? Tanong nito na may ngiti. Hindi agad nakasagot si Lucas sa pagkabigla, ngunit nang magkausap sila, napansin niyang mas maganda pala ito sa malapitan. Simula noon, naging masigasig si Lucas na mapalapit sa mag-asawa, lalo na kay Emma. Madalas siyang bumisita sa kanilang bahay tuwing umaga bago pumasok sa paaralan, o kapag Sabado at Linggo. Ginawa niya ang lahat upang makuha ang tiwala ng mag-asawa, upang kahit wala si Daniel ay malaya siyang makapunta sa kanilang bahay.
Habang nakikipag-usap si Lucas kay Emma, hindi niya maiwasang mapansin ang kabuuan nito. Sa bawat pagbibiro ni Emma, tila mas malinaw ang mga detalye kapag ginagamit niya ang parehong mata kaysa sa pagsilip lamang sa siwang ng sahig. Madalas siyang sama-sama sa kwentuhan tuwing aalis si Daniel papunta sa trabaho at naiiwan si Emma sa bahay. Alam na rin ni Lucas na 1:00 ng madaling araw kung umuwi si Daniel dahil ito ay panggabi sa trabaho. Habang kausap si Emma, hindi mapigilan ni Lucas na mapansin ang paminsan-minsang pagyuko nito. Sa tuwing nangyayari ito, tila nagkakandahaba ang leeg niya sa pagsubok na masilip ang anumang maaaring makita. Napansin ni Emma ang kanyang kakaibang kilos. May girlfriend ka na ba, Lucas? Tanong nito na may halong biro. Wala pa nga po, sagot ni Lucas na may bahagyang hiya. Hindi pa rin ako nakahalik o nakahawak. Mag-aral ka muna at magtapos. Saka na muna ang babae at baka makabuntis ka pa, tugon ni Emma na may kasamang tawa. Wala pa po akong alam dyan, madiing sagot ni Lucas, bagamat alam niyang ang mga kabataan ngayon ay may kaalaman na sa ganitong bagay. Ang kanilang usapan ay umikot sa mga personal na bagay, at mas lalo pang naging masaya ang kwentuhan dahil sa pagpapatawa ni Lucas na ikinatutuwa ni Emma. Maiwan nga muna kita, maliligo lang ako, sabi ni Emma habang tumatayo. Akyat na rin po ako sa taas at baka hinahanap na ako ni nanay. Masakit pa namang paminggit yun, sagot ni Lucas na nagkunwaring aalis, ngunit ang totoo ay gusto niyang manood ng kakaibang palabas. Ilang beses na niyang ginagawa ito tuwing naliligo si Emma. Mabilis siyang umaakyat sa hagdan ngunit dahan-dahan naman ang pagpasok sa kwarto upang hindi makalikha ng ingay. Kapag naroroon na siya, dumada pa siya upang sumilip muli sa siwang. Hindi siya nagsasawa sa panonood kay Emma. Sa isip niya, ang sexy mo naman, aling Emma. Kailan kaya mapapasakin ang isang tulad mo? Bagamat wala pa siyang karanasan, tila napakalakas ng kanyang imahinasyon. Lumipas ang ilang linggo, at minsang natsyempuhan ni Lucas ang mag-asawa na nagpapakasaya sa banyo. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Gigil na gigil si Lucas habang pinapanood ang tagpong iyon. Sa isip niya, ito na ang pagkakataon ko. Halos tumulo ang laway niya sa sobrang kasiyahan. Isang gabi, nagising si Lucas dahil sa pakiramdam na may mainit at basang bagay na dumampi sa kanyang balat. Pagyuko niya, laking gulat niya nang makita si Emma sa kanyang kwarto. Hindi siya makapaniwala, iniisip niya kung paano ito nakapasok. Bagamat may nervyos, naisip niyang ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Ngunit biglang naramdaman niya ang isang sampal sa kanyang pisngi. Hoy, bumangon ka na. Kakain na tayo, sigaw ng kanyang ina. Nagising si Lucas mula sa kanyang panaginip. Pawis na pawis siya, at halos hindi makapaniwala na panaginip lamang ang lahat. Nanghihinayang siya dahil halos makukuha na niya si Emma kahit sa kanyang panaginip lamang. Pagkatapos kumain, sinabi ng kanyang ina, puntahan mo si Emma sa ibaba at tulungan siyang magpalit ng bumbilya sa banyo. Nasa trabaho pa raw si Daniel. Kinilabutan si Lucas ngunit mabilis na sumagot, opo. Sa kanyang isipan, naglalaro na ang iba't ibang plano. Mabilis siyang naligo at nagbihis, siniguradong mukhang maayos siya bago pumunta sa bahay ni Emma. Ito na ang pagkakataon ko, sabi niya sa sarili. Huminga ng malalim si Lucas bago magpaalam sa kanyang ina. Nanay, pupuntahan ko na po si Aling Tina, magalang niyang sabi. Sige, anak, kunin mo na rin yung bagong bumbilya sa tokador. Baka naman panday daw lang ang bumbilya sa banyo nila, sagot ni Grace habang abala sa ginagawa. Agad namang kinuha ni Lucas ang bumbilya pati na rin ang screwdriver. Habang pababa ng hagdanan, napangiti siya sa sarili at nagtanong kung bakit niya nga ba kinuha ang screwdriver. Sa isip niya, props lang naman ito. Sa kabila ng kanyang simpleng misyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba at excitement habang papalapit sa bahay ni Aling Tina. Pagdating niya, kumatok siya ng marahan sa pinto. Ilang saglit lang, bumukas ito at bumungad si Emma, na tila nagulat sa kanyang pagdating. Lucas, ikaw pala, sabi nito, halatang inakala na ang asawa niya ang dumating. Nang makabawi mula sa pagkagulat, ngumiti si Emma nang makita ang bitbit ng binata. Nako, salamat naman at magkakaroon na ulit ng ilaw sa banyo. Sa labis na tuwa, tila hindi napansin ni Emma na wala pala siyang panloob. Napansin ito ni Lucas ngunit pinili niyang ngumiti na lang at umiwas ng tingin. Siyempre,
hindi ito nakaligtas sa kanyang mga mata, ngunit pinanatili niyang magalang ang kanyang kilos. Magandang araw po, Aling Tina. Inutusan po ako ni nanay para palitan ang bumbilya ninyo. Sabi niya baka panday daw na raw ito, magalang na paliwanag ni Lucas. Napangiti si Emma at pabirong sinabi, bakit ba Aling Emma ang tawag mo sa akin? Ate na lang. Tumutanda tuloy ako sa tawag mo. Sabay nito, kinurot niya si Lucas sa tagiliran. Habang nakatalikod si Emma, hindi maiwasang mapansin ni Lucas ang balingkinitang katawan nito at ang maayos nitong hubog. Napabuntong hininga siya, pilit na inaayos ang sarili. Habang sinusundan niya si Emma papunta sa banyo, hindi niya namalayang nabangga na pala siya sa babae. Ay, pasensya na po, Aling Tina, nahihiya niyang sabi ngunit may kasamang ngiti. Ikaw talaga, Lucas. Maloko ka kahit bata ka pa, sabi ni Emma habang bahagyang tumatawa. Napansin ni Lucas ang tila biro ngunit may halong pilyong tono nito. Alam niyang naramdaman ni Emma ang nangyari, kaya't nagtakip na lang siya ng mukha, namumula sa hiya. Si Emma naman ay tila natutuwa sa reaksyon ni Lucas, na para bang may kakaibang saya sa kanyang nakita. Sa kabila ng lahat, hindi maiwasan ni Lucas na mapako ang kanyang tingin sa kagandahan ni Emma. Pinagpawisan siya ng husto, bagay na agad napansin ni Emma. Hinampas siya nito sa balikat, dahilan upang matauhan siya. Hoy, Lucas, nesta ang mga mata mo. May nobya ka na ba? Pabirong tanong ni Emma. Wala pa po, hindi pa nga ako nakakahalik ng babae, sagot ni Lucas habang nahihiyang tinatakpan ang sarili. Namula siya sa pagtitig ni Emma, na tila sinusuri ang kanyang reaksyon. Ang pogi mo na nga, wala ka pang kaalaman, biro ni Emma, na may halong pilyo at tuwa. Napangiti si Lucas sa narinig, at kahit paano, nabawasan ang kanyang kaba. Gwapo pala siya sa tingin ni Aling Tina, o Ate Tina, gaya ng nais nitong itawag. Ngunit sa kabila ng magandang tiyempo, hindi pa rin niya alam ang gagawin. Halatang wala pa siyang karanasan sa ganitong sitwasyon. Samantala, si Emma naman ay tila nagiging mas matapang at prangka sa kanyang mga tanong, habang si Lucas ay tila natotorpe at hindi makasagot ng maayos. Oh, oo nga eh. Bahala pa kasi sabi ng nanay eh. O siya, pumasok ka na nga sa banyo at palitan mo na ang bumbilya. Tama ka na nga sa mga kalokohan at sundin mo na lang ang nanay mo. Kakamo-kamot ng ulo si Lucas na nagpunta ng banyo, tumungtong sa may bangko at ikinabot na nga ang bagong bumbilya. Nanghihinayang sa napakaganda na sanang pagkakataon. Pero bakit nga ba kapag nandoon na ay Isaac pa umuurong ang dila at di makagalaw? Puro porma lang ang tingin niya sa sarili. Napapailing habang ikinakabit ang bumbilya. Di sinasadyang nakita niya ang siwang na at naglapat ang mga katawan nila nang di sinasadya. Oops, halos magkadikit ang mga mukha nila sa isa't isa. Sandaling napahinto at tanging ang lakas ng tibok ng mga puso nila ang naririnig. Unti-unting inilayo ni Lucas ang mukha niya sa babae. Namumula sa hiya, napatitig siya patungo sa nakalapat niyang kamay. Gusto niyang kumilos, pero ito na naman siya na natutulala dahil nga siguro sa walang kaalaman sa nito ay binaba na lang niya ang kamay niya. Sorry ulit Aling Tina, di ko alam na nandyan ka pala, nahihiya niyang sabi. Nakatingin lang si Emma sa kanya. Waring tinatansya ang binata, bigla siyang hinawakan sa batok at inilapit ang ulo ng binata sa naghihintay niyang labi. Ang babaeng natitipuhan niya ay kasalukuyang humahalik sa kanya. Nagpatangay na lang siya sa nagaganap sa pagitan nila. Tutal ito naman ang matagal na niyang pang nasa kasagsagan ng magandang tagpo sina Emma at Lucas nang kumatok si Grace. Halos maiyak sa inis ang binata dahil sa pagkabitin kaya ganun na lang ang pagkayamot nagbukas ng pinto si Emma at sinabi sa byudang si Grace na galing nga sa kanya si Lucas kanina at dadaan lang daw sa may tindahan bago umuwi. Siyempre alangan naman sabihin niyang nasa loob ang anak at biglang naistorbo sa pagkatok niya. Iniisip niyang malamang na nagtatago si Lucas sa banyo. Tumango lang ito pero halatang pinagmamasdan siya dahil na rin siguro sa suot niya waring nagdududa o nagtataka sa suot niya o kaya na may naiinggit sa magandang katawan ng bagong border niya. Nagkibit balikat na lang si Emma at pumasok na sa bahay. Nadatnan niya si Lucas na nakaupo na sa salas na di mapakali. Aakyat na rin ako Ate Emma baka magpalit na sa akin ang nanay, may pangamba niyang sabi. Thank you nga pala sa pagpalit mo ng bumbilya. Ngayon maliwanag na naman sa banyo. Mas okay yon di ba?
Naguluhan ang binata sa tanong ni Emma pero mas balot siya ng kaba dahil sa paghahanap sa kanya ng inae at di na lang muna niya pinansin. Thank you rin kanina sige, ang nahiyang sabi ni Lucas hindi gaanong makatingin dahil parang napapaso sa titig ni Tina. Lucas balik ka init time kapag wala ang Kuya Daniel mo, pahabol ni Emma sa bikindat habang papalabas siya. Napangiti ang binata at isinara na ang pinto. Habang papaakyat ay natutuwa pero nanghihinayang sa nangyari kanina pagkapasok ay dumiretso sa kwarto niya para ilabas ang nararamdaman na sa ganito siyang ayos nang maalala na sumilip ulit sa siwang diretso ang paningin niya sa banyo ni Emma sa naibaba at nakita niyang ganon din pala ang ginang maladyosa ang tingin niya sa ginang hayop naman talaga ang kurbada at lubhang napakahilig pa nang biglang may kumatok. Lucas, andyan ka ba? Kanina pa kita hinahanap. Lumabas ka na nga sandali riyan at tulungan mo ako sa ginagawa ko. Ang nanay naman niya habang kumakatok si Grace ay biglang bumukas ang pinto dahil nakalimutan pala ni Lucas na i-lock ito huling-huli ng ina ang paglalaro nito huli na para ihinto pa di siya nakakilos agad kahit nabamala na ang nanay niya sa kanya dahil na rin siguro sa sobrang ganang pakiramdam bumaluktot siya upang para matakpan ang sarili na tulala naman ang 39 anyos na si Grace sa nangyari at dali-daling isinara ang pinto nagulat man ay sinabi sa anak na lumabas na lang at may ipapagawa siya nagpatay mali siya na lang ang view sa nakita upang di mapahiya ang anak na papailing ito na humakbang papalayo ng silid ng anak dumiretso siya sa banyo ng kwarto habang iniisip ang nakitang ginagawa ng binata parang tulala pa ring nakatitig sa salamin sa banyo ang byuda iniisip niyang binata na ang anak at ang nakita niya ang magpapatunay nito ang bilis nga naman ng panahon masyado na kasi siyang nakatutok sa trabaho at sa anak kaya't nakakalimutan na ang sarili mula na mabiyuda ay di na nag-asawang muli at itinoon na lamang ang pansin sa pagpapalaki kay Lucas sinuri niyang mabuti ang sarili sa tingin niya maganda pa rin naman siya na panatili ang pagiging balingkinitan at pangangatawan subalit napansin niyang napabayan na niya ang dating makinis na balat mahaba ang buhok niya pero mukhang napabayan na rin umikot-ikot siya sa harap ng salamin at minasdan ang hinaharap nakita niyang hindi man kalakihan ito ay hindi naman nakababa dahil siguro isa lang ang anak at maagang nabiyuda huminga si Ellen ng malalim at napagpasyahan mas bigyan ng panahon ang sarili sa mahabang panahon ay walang naging lalaki sa buhay niya at parang nabuhay ang dugo niya sa eksenang nasaksihan parang nauhaw siyang bigla sa lalaki. Kinabukasan ay tanghali nang magising si Ellen na ipinagtaka ni Lucas Kapitulo 10 versikulo 00 ng umaga ay bagong palaygo na ito nakabihis at mukhang may lakad. Maiwan na muna kita at babalik ako mamayang hapon. May sinaing na dyan at sinigang para sa tanghalian mo magkikita kami ni Maring Mila. Nagtataka man ay tumango na lang si Lucas naninibago siya sa nakita sa ina pero naisip niya na mainam na rin yun para makalimutan na ang nangyari kahapon nang mahuli siya nagkakamot ng ulo na isinara ang pinto ng makababa na ang ina ilang araw nga ang lumipas at nagkaroon ng mga pagbabago kay Ellen tuwing Sabado ay lumalabas sila ng kaibigang si Mila at kapansin-pansin din ang mga bagong damit na suot nito maigsi na rin ang buhok at bahagyang kulay brown kapag tinatamaan ng araw lumantad ang tunay na kagandahan ni Ellen madalang na rin itong magsuot ng duster at madalas na naka-shorts dahil naisip nito na maganda ang hubog ng hita niya at makinis pa. Isang umaga ay nakita ni Lucas mula sa bintana ang asawa ni Emma na si Daniel na may buhat-buhat na basket nasa bandang likuran ay kasunod ang nanay niya na may bitbit din na mga pinamalengke tinulungan pala ito ng lalaki dahil sa nakitang may mga bitbit na pansin niyang parang bomb ata ang nanay niya at hindi halatang 39 na naka-shorts lang ito at t-shirt na bumagay sa hubog ng katawan ng byuda pinagbuksan niya ng pinto at kinuha ang mga pinamili si Daniel naman ay umalis na ngunit bago bumaba ay nakita niyang sumulyap pa ito ng paimpol sa nanay niya matikas at may itsura si Daniel sa tingin niya napangiti na lang siya sa sarili makailang beses niyang napapansin ang ganoong eksena sa umaga minsan ay pumapasok si Daniel sa loob kapag dinabuksan ni Lucas ang pinto. Di naman niya pinapansin ito dahil ugali na rin ng 35 anyos na lalaki ang magkape sa labas ng pinto tuwing umaga ang binata nam dahil hindi nakasara ang pinto, pilit niyang inaaninag ang mga nagaganap. Kahit sa kapirasong liwanag lang, nakita niya si Daniel na naglalaban-laban. Masaya na rin ang binata na kahit paano ay nakikita niya ang ginagawa ng mga ito, at sapat na para sa nararamdaman niya. Hindi niya makitang mabuti ang mukha ng babae, pero ayos lang sa kanya. Nang silipin niya ulit ang mag-asawa ay wala na sila roon, kaya't nagayos siya ng sarili at nilinis ang sahig. Sisihan sa napanood, at hindi siya nagsasawang panoorin ang mag-asawa. Nakangiti siyang lumabas ng kwarto, na siya namang pagdating ng nanay niya. Nagkagulatan pa silang dalawa ng magkasalubong. Lucas, anak, akala ko ba may laro kayo ngayon?
Wala pa kaming schedule ngayon, Nay. Dumiretso na ng kwarto niya si Ellen habang si Lucas naman ay sa kusina nagpunta upang uminom ng tubig. Ngunit parang may napansin si Lucas sa ina kanina nang makasalubong ito. Bakit parang basa yata ng pawis ang suot na t-shirt ng nanay, at medyo madumi ang laylayan ng puting shorts nito. Puting shorts, ulit niyang tanong sa sarili. Napahinto siya sa pag-inom ng tubig at kinilabutan. Ilang araw din kasi niyang hindi nasal-ayan ito dahil naging busy siya sa liga ng basketball. Hindi pa rin nasundan ang pagdalaw niya sa ibaba. Sa huling pagsilip niya sa siwang ay naging kakaiba. Nakapatay ang ilaw sa banyo habang nagpapakasaya si Daniel at ang asawa nito, at least yun ang pagkakaalam ni Lucas. Nakahiga ito sa kama at patuloy na binabalikan ang nakita sa butas ng sahig, pilit kinukumbinsi ang sarili na si Emma nga ang babaeng nasa banyo dahil halos kabisado niya ang hugis nito. Siguro, baka nagkataon lang. Pero kung bakit matindi ang hinala niya na maaaring ang nanay niya yon. Ang dilim kasi ang naiinis niyang bulong sa sarili. Ang ipinagtataka ni Lucas ay kung bakit na tiyempo namang nakaputing shorts din ang nanay niya ang dumating kanina, kapareho ng babaeng nakita niya, at hindi lang yun, kung pawisan pa ng makasalubong niya. Kinikilabutan na naman siya dahil ang eksenang yun ang pinagtripan niya sa kaginawa niya kanina lang. Paano kung si nanay nga yun? Naidlip siya habang nagtatalo ang isipan at pilit na isinisingit sa imahinasyon niya na si Emma yun. Makalipas ang higit na 1 oras ay nagising na siya. At lumabas ng kwarto, natagpuan niya ang ina na nagluluto sa kusina. Sinulyapan niya sandali at dumiretso siya sa banyo para umihi. Ang banyo ay ilang dipa lamang ang layo mula sa kusina. Habang nasa loob ay pumasok ulit sa isip niya ang mga nakita. Ginugulo pa rin kasi ang utak sa nakita niya kaya't minabuti niyang buksan ng bahagya ang pinto at obserbahan ang ina mula sa banyo. Ayaw man niyang isipin ay di matanggal sa isip niya ang posibilidad na ang nanay niya ang nakita niya na kasama ni Daniel. Pinagmasdan niyang mabuti ang kanyang ina habang nagluluto. Nakamaong na shorts ito at sando na kulay pula. Napansin din niyang maganda pala ang nanay niya at di malayong marami pa rin ang magkakagusto rito. Nang mapaharap ito sa kinaroroonan niya, ay nakita niyang nakabakat ang harapan nito at halatang walang panloob. Halos makita na rin ang kalahati nito sa tagiliran dahil baba at may kaluwagan ng suot na sando. Ano ba itong nangyayari kay nanay? Tanong niya sa sarili. Si Ellen naman ay abala at di alam na may mga matang nagmamasid sa kanya. Bakas ang pagiging masaya nito sa kung anong dahilan ay nais ding malaman ni Lucas. Lantad ang kaseksihan sa suot at malaki ang nabago simula nang bigyan ng panahon ang sarili. Kahit balingkinitan ang katawan ay mapapansin ang magandang balakang nito at ang kulay kape na balat na bumabagay sa itsura nito. May katamtamang hinaharap kumpara kay Emma na talagang matutulala. Napabuntong hininga ang binata at nagpas siyang sa susunod na sisilip siya sa siwang ay mas magiging mapanuri siya, kaya't lumabas na rin siya sa banyo at pinuntahan ng ina. Nay, saan ka galing kanina? Para kasing pagod na pagod kita at pinagpapawisan ha. Nangapit bahay lang. Medyo nagkwento, tsaka alam mo namang mainit sa labas, ang pautal na sagot nito. Matining ang tingin ni Lucas sa ina, tinatansya kung nagsasabi ng totoo ito. Nakatagilid sa kanya si Ellen habang nagluluto at hindi tumitingin sa kanya. Ngayong ilang hakbang lang ang layo niya sa ina ay mas napagmasdan niyang mabuti ang hubog nito. Gusto niyang kabisaduhin para kung sakali man na magdududa siya sa makikita sa siwang ay mas madali na siyang makikilala ang nasa banyo kahit pa madilim. Kung totoo man na ang ina niya yun, ay di niya lubos maisip na pinaglilingkuran minsan. Nagpa siya si Lucas na puntahan si Emma kinabukasan. Tutal, matagal na rin siyang di nakakapasyal sa ibaba at baka makascore pa siya. Nagulat si Emma sa pagsulpot ni Lucas at excited itong pinapasok. Ilang araw din kasing hindi ito nagpupunta sa kanila at sabik na rin ang misis ni Daniel na may nakakakwentuhan. Naka-short at manipis na t-shirt lang ito dahil maalinsangan. Sa tingin niya ay parang nag-aapoy palagi ang balat ni Emma at siya ang gamo-gamo ang gustong damaykit dito. Ate Tina, lumabas ka ba kahapon? Parang wala kasing tao dito Nandito ako nung umaga, pero lumabas din ako bandang 12 dahil pinapatawag ako ng tatay ko. Napatigil si Lucas, medyo namutla sa narinig. Oy, Lucas, okay ka lang ba? Bakit mo nga pala tinatanong? Papasyal sana ako kahapon dito kaso walang tao. Oo nga,
kasi pumasok sa trabaho si Daniel ng 3:00 ng hapon. Parang natuklo ng ahas si Lucas. Ngayon ay maliwanag na hindi si Emma ang pinaligaya ng asawa kundi ibang babae. Pero kung hindi ang asawa nito, ay sino? Pinagpawisan ng malapot si Lucas at napansin agad ito ni Tina, kaya't kumuha siya ng tubig sa ref at iniabot sa binata. Uminom ka nga muna, para kang naengkanto dyan. Yumuko si Emma nang iabot ang baso at natambad kay Lucas ang harapan nito. Sa palagay niya ay tinutokso siya ng babae. Pansamantalang nawala ang bumabagabag at mga iniisip tungkol sa kanyang ina. Narito na naman sa harapan niya ang isang putahe na nakahanda para sa kanya. Nakatitig lang sa kanya si Emma habang iniinom niya ang tubig hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. Hinalikan siya ni Emma sa pangalawang pagkakataon, na kagaya nito ay alam na niya ang gagawin. Hindi na siya nagpigil. Pumihit ang babae at tumabi sa kanya. Biglang naglaro sa isipan niya na kung totoo nga ang nanay niya ang pinakialaman ni Daniel ay dapat lang napakialaman niya rin ang magandang asawa nito. Pareho silang walang takot na maglandian sa loob mismo ng bahay ni Daniel. Pakiramdam niya ay lalaking-lalaki siya ng oras na iyon. Napasulyap siya sa nakaawang na pinto ng kwarto nilang mag-asawa at napangiti. Napangiti si Emma sa pagkatatag ng binata. Iba talaga ang kisig ng kabataan, lumalaban pa rin. Thanks, Lucas. Okay ka lang ba? Umaasa talaga siyang mapapa sa kanya na si Emma pero mukhang hindi ngayon. Sige na, Lucas. Magpapahinga lang muna ako. Napagod mo ako eh. Utos niya sa binata. Napakamot siya ng ulo ngunit wala naman siyang magawa kundi mag-ayos na kahit paano ay hindi na rin siya lugi sa nangyari at saka may ibang araw pa naman. Nasarapan naman siya sa ginawa nito, kaya nakumbinsi niya ang sarili na makontento muna sa ganun. Nagpaalam na rin siya at lumabas ng bahay. Nang makaalis na ang binata ay nilock na ulit ni Emma ang pinto at nagmamadaling pumasok sa kwarto. Gusto niya ng lalaking magpapaligaya sa kanya ngayon. Pagpasok niya sa silid ay sinalubong siya ng isang anino na kanina pa nagmamasid sa lahat ng ginawa niya. Halos landagin ni Emma ang lalaki sa kasabikan. Sinadya nito na may makasaksi sa pagpapaikot niya kay Lucas. Ilang saglit pa ay bumagsak sila sa malambot na kama. Kita kung gusto mo si Lucas, bakit di ka nagpatuloy kanina? Hayaan mo siya, hanggang doon na lang yun. Lalo silang ginanahan sa ganitong usapan. Ito ang napagkasundoan nila noon pa nung magnobyo sila, gusto nilang mag-explore, kapwa sila mahihilig na nilalang na naghanap ng kakaiba. Walang pagsidlan ang nararamdaman nilang kaligayahan lalo pat marami pa silang gustong gawin at maranasan. Maswerte si Lucas dahil napagkasundoan ng mag-asawa na paglaruan ang binata. Lumipas ang ilang araw at natapos agad ang paglalaro ng basketball ni Lucas. Maagang na-eliminate ang team nila kaya nagbalik ang atensyon niya kay Tina. Ate Tina, nandyan pa ba si Kuya Daniel? Wala eh. Nandito naman ako, bakit siya pang hinahanap mo? Aha, may binabalak ka no, dagdag pa nito sabay hampas sa balikat niya. Parang gustong mapahiya ni Lucas sa tanong ng babae, pero bago pa siya makasagot ay hinayla na siya nito papasok ng bahay. Alam naman niya na wala si Daniel dahil nakita niya itong pumasok bago mag 3:00 kanina. Naghapunan siya ng maaga dahil sa maitim na plano niya. Nagpaalam siya sa ina na magkikita sila ni Noah sa plaza para manood ng basketball. Si Noah ay anak ng Olivia niya na laging kasama ng nanay niya sa paglabas-labas. Nagagandahan siya kay Tina. Bukod sa nasa 20s pa lang ay napakaamo pa ng mukha at di mo aakalaing ganito kat-indi ang sarap niyang tumawa, lalo na kapag lumalabas ang pantay-pantay na mga ngipin nito. Kinakabahan man sa plano ay nanaig pa rin ang nasa isipan. Nakamaikling t-shirt lamang si Emma na may bagong ligo na aakalain mong naghihintay sa pagdating niya. Pinaupo siya ni Emma at sandaling pumasok sa kwarto. Naupo si Lucas at inip na inip sa paglabas nito. Ilang saglit pa ay tinawag siya at pinapasok sa kanyang kwarto. Bigla siyang tumayo at mabilis lumakad patungong kwarto. Pakisara ang pinto, Lucas, malambing na utos nito. Bumulaga si Emma sa kanya sa kakaibang kalagayan. Agad na tulala si Lucas nang makita ulit ang kabuuan ng babae na sa tingin niya ay naghanda para sa kanya. Ano, tititigan mo na lang ba ako? Hamon nito sa kanya. Parang gustong manlambot ng tuhod sa nakita. Humakbang siyang palapit kay Tina, nakangiti naman sa kanya ito na sumalubong. Hinawakan siya sa kamay at hinayla, naupo sila sa gilid ng kama. Ang dami namang babae dyan na nagkakagusto sa'yo, bakit ako pa?
Lucas? Tanong ni Emma habang hinahawakan pa ang mukha at buhok niya. Animoy pinanggigigilan ng binata dahil nakukyutan. Ikaw ang hinanap ko, Ate Tina. Ewan ko nga ba, ang gandang-ganda at sexy mo pa, naambola ka pa, Lucas. Wala ka pang alam ano? Oo, Ate Tina. Sana ang una, pagtatapat niya. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Lucas. Ito na ang pinakahihintay niya. Di siya umimik, nenervyos man pero determinado siya sa gagawin. Napangiti si Emma dahil sa nakikita ang pagkalito nito. May malakas na pagbagsak mula sa itaas ng bahay nila. Napahinto silang pareho dahil tunog ng kaldero ang narinig nilang lagabag. Nagkatinginan at nagtawanan lang sila. Mas malakas na pagbagsak pa ang narinig nila kaysa nung una. Naalarma siya, naalala niyang bigla ang ina na nag-iisa sa itaas at baka may masasamang loob na nakapasok sa kanila. Bumalikwas siya at nagpaalam na kailangan niyang tignan kung ano yun. Ilang segundo lang ay humahangos na pumanik sa itaas at kumatok. Nay, buksan mo ang pinto. Ano yung parang bumagsak? Nanay, walang sumasagot. Lalong kinabahan si Lucas. Nay, buksan mo ang pinto. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto. Mukhang nagulat din si Ellen sa pagsaklolo ng anak. Medyo gulo ang buhok, pero maayos naman ang pananamit. Wala yun, anak. Nag-aayos lang ako ng bahay at bumagsak ang kaldero saka yung ibang nasa ibabaw. Palingalinga si Lucas na parang may hinahanap. Narinig ko po na parang may bumagsak. Akala ko may magnanakaw na ako na nakapasok. Malala yun. Teka, akala ko ba nasa plaza ka? May nakalimutan kasi ako kaya naisipan ko pang bumalik. Kunin mo na ang kailangan mo at bumalik ka na lang sa panonood sa plaza. Napansin niyang parang may nililingon ng ina at bakit para yatang itinataboy siya. Hindi naman nagpahalata si Lucas na nagdududa. Sige po at babalik na rin ako sa panonood, sagot niya habang malikot ang mga mata. Nakita niyang may isang bintana na nakabukas, at dati-rati naman sa ganitong oras ay sarado na tiyak yun. Lumakas lalo ang pagdududa niya na may ginagawang milagro ang ina. Tiningnan niya ang kwarto ng nanay pero nakasara ito. Gusto sanang buksan pero nag-aalangan naman siya. Lumingga-lingga muna siya bago tuluyang tumungo sa bintana. Bakit nakabukas pa ang bintana, Nay? Sasara ko po muna. Usisa niya bago niya tuluyang isara ay sumilip muna siya ng paimpol sa ibaba. May nakita siyang damit na nalaglag. Hindi gaanong kataasan ang second floor ng bahay nila kaya kahit siya, pwedeng landagin yun. Iniisip niya kung sa kanya yun kasi parang uniforme niya sa basketball. Malikot ang isip niya at ang maaaring inakala niyang magnanakaw ay maaaring ang nanay niya ang gustong nakawin. Naputol tuloy sila ni Emma dahil sa malakas na kalabog na akala niya ay kung ano na magnanakaw o manliligaw ng ina. Meron nga kaya siyang ginagawa, tanong niya sa sarili. Pero mas gusto niya ulit bumalik sa ibaba, hindi upang ituloy kundi para tiyakin kung nandoon na si Daniel at baka sinalisihan ang nanay niya. Titingnan na rin niya kung kanino yung damit na nakita niya na mukhang naiwan o nalaglag mula sa bintana nila. Hanep na buhay. Oh, sobrang bitin, nandoon na eh. Konti na lang, sabi niya sa sarili. Bumaba siya at nagpunta sa likod ng bahay, nakatapat ng bintana kung saan niya nakita ang jersey. Pinulot niya at nakitang uniforme nga niya na pang basketball. Iniisip niya siguro na nalaglag lang mula sa pagkakasampay. Sinampal niya ng bahagya, pero may napansin siyang parang may mali. Napakunot ang noo niya. Bakit iba ang numero? Uniforme ni Noah ito. Bakit nandito? Naging palaisipan kay Lucas ang natagpo ang sando na pag-aari ni Noah, ang anak ni Namila. Nang balikan naman niya si Emma para alamin kung nandoon na si Daniel ay wala pa naman daw. Hindi na siya nagtangkapang ituloy ang naudlot dahil nasira na ang diskarte niya. May mga kilos ang nanay niya na kakaiba ngayon kaya di siya mapakali. Ngunit kung iisipin ay siya man ay may kakaiba rin namang ginagawa. Gusto niyang loakan ng pangunawa sa ina at alam niyang may mga pangangailangan din naman ito. Tanggap rin naman niya na balang araw ay makakatagpo ito ng lalaking papalit sa tatay niya, basta maging formal lang sana. Isang araw, nagsabi sa kanya ang ina na papasyal sila kasama ang mga kaibigan at ang ninang niya sa Baguio. 2 gabi daw sila doon, na agad naman niya sinabi kay Emma through text message. Nakuha naman nito ang ibig sabihin ng binata. Lingid sa kaalaman ni Lucas, noong gabing muntik nang mapasa kanya si Emma ay na-video niya ito.
Sa dami ng mga adventures niya ay may koleksyon na siya na nakasave sa laptop kaya sanay siya sa ganitong biglaang sitwasyon. Bago pa man tawagin ni Emma ang binata sa silid ay naiset up na niya ang camera kaya nai-record lahat ang buong pangyayari. Noong gabing din yun ay pinanood nilang mag-asawa ito at pareho silang tawa ng tawa sa mga eksena. Kitang-kita rin ang pagkadismaya ni Emma sa video dahil sa naudlot. Alam ni Daniel ang susunod na dapat niyang gawin. Nakailang beses rin sila hanggang makatulog sila. Masaya silang pareho dahil may mga mangyayari pang mas makakapagpabago sa buhay nila. Sa ngayon ay hindi alam ni Lucas kung ano ang gagawin. Wala naman kasi siyang ebidensya tungkol kay Noah o kay Daniel, o kung sino man, at iyon ay kung meron ng ginawa ang nanay. Kaya't nang makaalis ang ina patungong Baguio ay tinapos niya ang mga dapat gawin, at nang sumapit ang dapit hapon ay sabik siyang sumilip muli sa siwang. Nakita niyang kakatapos maligo ni Emma dahil nakatshirt na ito at nagsusuklay na, handa na siyang bumaba. Para matuloy, tutok na tutok ang mata niya sa siwang. Parang umiikot ang mundo niya ngayon habang abala sa panonood ay biglang may lalaking yamakap kay Tina. Pero sa tingin niya, ay bakit parang hindi si Daniel ang nakayapos dito? Sinipat ng husto ni Lucas kung sino ang lalaking mapangahas at baka namamalik mata lang siya. Nang matitigan ng mabuti ay nakilala niya kung sino ito. Nabigla siya sa nakita. Kinusat niya ulit ang mata para masiguro kung siya nga iyon. Namutla siya nang makilala ang lalaki, si Noah. Si Noah nga iyon, bulong niya sa sarili habang pilit minumukhaan ito mula sa siwang. Lalong naguluhan si Lucas, mas dumami ang tanong niya sa mga pangyayari. Una, iyong napulot niyang sando ay hindi pala galing sa itaas ng bahay nila. Pangalawa, hindi rin ang nanay niya ang nahuli niyang pinapasan ni Daniel na asawa ni Tina, na siya namang kasama ng kaibigan niya ngayon. Ha, kainis naman, walang tumama sa hinala ko eh. Si inay, bakit iba rin ang mga kinikilos? Pinakausap na ang sarili niya sa sobrang kalituhan. Nagbalik siya ng tingin sa siwang, lintik. Naunahan na naman ako ni Noah. Si Noah at Lucas ay magkakasabay sa paglaki. Anak ito ng Olivia niya, nakababata rin ng nanay niya. Halos magkasing taas sila ngunit mas matanda ng kulang 2 taon si Noah sa kanya. May itsura din naman, nakagaya niya kaya marami na ring nabihag na chicks dahil napakahusay maglaro ng basketball. Mas malaki ang katawan nito sa kanya kaya habulin ito maging ng mga bakla. Napabuntong hininga siya. Wala siyang magawa kung gustuhin ni Emma si Noah. Hindi naman niya pwedeng sisihin si Noah dahil pareho lang naman silang walang sabit. King-inang buhay to, ang nasabi na lang ni Lucas sa sarili. Bumalik siya sa pagsilip. Sana ako ngayon ang nandyan. Noah, nakikita niyang parang nag-uusap pa sila. Para namang sisubog ang dibdib ni Lucas sa inggit. Inggit na inggit siya. Nanghihinayang sa pagkakataon. Nawala ang nanay niya dahil nagpunta sa Baguio kasama ang nanay ni Noah nang biglang tumayo si Emma at humarap ulit sa salamin. Di na nag-aksaya ng panahon si Noah. Putya, konti lang ang seremonya, mapapasa niya na yata agad si Ate Tina, sabi niya sa sarili. Tama ang hula niya, di na makatiis si Emma at mukhang ayaw nitong modlat kagaya ng nangyari sa kanilang dalawa. Ito ang pinapangarap niya. Kailan kaya ako? Malungkot na sinabi niya sa sarili. Tumayo siya at umalis mula sa ginagawa. Ayaw na niyang tapusin pa ang panonood. Napagdesisyonan na kausapin ang kaibigan pag nagkaroon ng pagkakataon para makakuha ng mga teknik. Nagbalik ang magkumare na si Ellen at Mila makalipas ang 2 gabi. Masaya sila dahil nakapagpahinga pero tanging silang dalawa lang din ang nakakaalam ng misteryong bumabalot sa kanilang buhay. Matao sa lugar nila Lucas. Sanay ang mga nakatira dito sa mga milagro na nagpapalitan ng asawa o pagkakalibangan sa daan kapag lasing o magkakapitbahay na nagbubunganga, pero meron pa rin naman na matitinong pamilya. Siguro kahit saan ka naman manirahan ay may mga ganito. Iyon nga lang, ang ibang lugar ay mas patago ang mga nangyayaring kalokohan sa loob ng bahay. Plinano ng mabuti ni Lucas ang mga susunod niyang hakbang. Nais niyang makilala ang other side ng nanay niya habang gusto niya rin na magawa sa kanya iyon ni Tina. Kakausapin niya ang kababatang si Noah tungkol sa ginawa niyang pagtsugi dito, at aalamin niya rin kung sino talaga ang nakita niyang ibang kinakasama ni Mang Daniel. Isang hapon nagpaalam siya sa ina na matutulog sa bahay ng kaklaseng si Paul. Kilala ito ng nanay niya dahil mula grade school hanggang high school ay magkaklase sila, kaya pumayag agad ito.
Hindi naman kalayuan ang lugar pero isang sakay din ng jeep kaya okay lang kay Ellen. Ang siste lang ay hindi siya talaga matutulog doon, kundi plano niyang mag-espya sa ina. Dumaan muna siya kay Noah. Naabutan niya na nandoon ito kasama ang Olivia niya. Humalik siya at nalaman na kaarawan pala nito ngayon at may lakad daw sila ng nanay niya. Sinadya naman niyang iparinig na mag-o-over siya sa kaklase. Niyaya niya ang kaibigan sa silid nito para kausapin tungkol sa nakita niyang ginawa sa asawa ni Daniel na nakatira sa ibaba nila. Nagtaka naman si Noah kung paanong nalaman ni Lucas ang nangyari sa kanila ni Emma kaya't napilitan siyang sabihin ang tungkol sa siwang kung saan niya ginagawa ang sikreto. Masayang nagkwento ang kinakapatid at sinabing darating ang araw niya na makakasubok din daw siya at huwag lang madaliin. Ilang saglit pa ay nagpaalam na siya sa mag-ina. Umalis si Lucas at nagpalipas ng konting oras sa isang karinderya. Nang sumapit ang 9 ng gabi ay nagbalik siya sa bahay nila. Tahimik na sa paligid at konti ang makikitang naglalakad. May susi naman siya kaya't madali para sa kanya ang makapasok. Mula sa labas ay natanong niyang nakabukas ang ilaw na lang sa kusina. Umakyat siya at nakiramdam. Mula sa labas ng pinto, nang maramdamang walang tao sa salas at kusina ay maingat siyang pumasok ng bahay. Napahinto siya dahil may kaluskos siyang naririnig sa kwarto ng nanay niya. Parang may kausap si nanay, sa isip niya. Nagpunta agad siya sa silid niya nang walang ingay. May ginawa siyang panibagong siwang na maglalagay ng ina. Ginawa niya ito upang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa ina. Makailang ulit niyang pinag-aralan bago ito gawin hanggang mag-decide nga siya na ituloy na. Sumilip siya. Nakita niya ang ina na kausap ang Olivia niya. Pilit pinapakinggan ang pag-uusap nila at baka may matuklasan nga siya. Nagtiyaga siya sa pagsilip at pakikinig. Sa paki-worry niya ay okay naman ang lahat, nag-uusap lang sila tungkol sa mga pinuntahan nila sa Baguio. Maganda ang butas na ginawa niya. Hindi ito mahahalata mula sa kabilang kwarto ngunit makikita ang mahigit kalahati ng kabuuan ng silid. Masayang nagkukwentuhan ang magkumare nang marinig niya na may boses ng lalaki sa silid. May lalaki pala silang kasama sa loob. Mabilis mainip sa ganito si Lucas dahil na rin siguro wala naman siyang marinig na kakaiba sa pinag-uusapan ng tatlo pero nakasisiguro siya na merong mangyayari. Namimigat ang mga mata niya sa antok at nangangalay sa pagsilip pero ganun pa rin ang ayos ng mga ito. Makalipas ang halos kalahating oras, umalis muna siya at nagtimpla ng kape. Pinaghandaan talaga niya ito kaya pati thermos at snacks ay mayroon siya. Walang ingay na kumain habang hinihigop ang kape. Naupo muna siya sa kama sandali. Makalipas ang 15 minuto ay napatayo siya at sumilip ulit dahil parang may narinig siyang kakaibang ingay. Nagitla si Lucas sa nakita, nakahiga ang ninang niya sa kama. Baka sa kanyang ninang ang kaligayahan. Naging interesado si Lucas at nagsimulang makaramdam. Ang loko pala ng ninang ko. Sa itsura ni tita ay parang matagal na hindi talaga nadiligan. Halos makalimutan na ni Lucas na nandoon nga pala sa loob ang nanay niya. Naalala niya lang nang biglang pumasok sa eksena. Sa tingin niya ay parang atubili pa ito ngunit wala nang magawa nang hilahin siya ng lalaki. Hindi niya malaman kung panunuorin niya ang ina o hindi dahil mukhang parisukat ang mangyayari. Halos di na humihinga si Lucas sa pagsilip sa siwang. Bigla siyang napalayo sa siwang, malaki ang mga mata niya at pinagpawisan. Bumilis ang paghinga niya. Sumilip siya muli. Matapos ang ilang minuto ay huminto ang mga ito. Nakatingin lang ang nanay niya sa lalaki at naghihintay sa mangyayari. Kitang-kita niya na napayakap pa ang nanay niya sa lalaki. Lumayo si Lucas sa siwang, nag-iisip mabuti. Nagdesisyon na sapat na ang mga nakita at maingat na umalis ng bahay. Naririnig pa niya ang mga tunog ng kaligayahan na nagmumula sa silid ng ina nang madaanan ito. Pinabayaan na niya. Na-realize niyang kanya-kanyang pinagdadaanan lang talaga at kailangan lang ng konting lawak ng pangunawa. Naglakad-lakad muna siya habang nagmumuni-muni sa mga nangyayari sa paligid niya. Halos di siya makatulog sa kakaisip sa mga nangyari sa paligid niya. Tinatanong ang sarili kung ano ang mali sa kanya. Sa edad niya, ay bakit parang mas aware na siya sa mga nangyayari sa paligid, katanggap-tanggap man o hindi sa kanya o maging sa lipunan. Ang mga nangyari at nasaksihan ay hindi naman niya alam kung saan siya lulugar. Wala rin naman siyang opinyon sa mga ganitong bagay basta respeto na lang. Sinampal na lang siya ng katotohanan pero para makasurvive dapat flexible ka. Iyon na lang ang conclusion niya.
ang tanggapin na lang lahat kaysa paakitin pa ang ulo sa sobrang pagtatanong at pakikialam sa buhay ng iba. Na-realize rin niya na kapag tumatanda ka ay kasabay ang pagkakaroon ng responsibilidad at pagtuklas sa sarili kung sino ka ba talaga. Ilang linggo pa ang lumipas ay wala pa rin siyang gana na sumilip sa siwang. Nahirapan siyang i-absorb lahat ng mga pangyayari. Tinakpan na niya ang lahat ng siwang sa bahay nila. Di niya alam kung sisisihin ang sarili sa sobrang focus niya na mawala ang pagkalalaki. Nagpatuloy siya ng pag-aaral ng kolehiyo sa Maynila, pilit na kinalimutan ang mga nasaksihan sa mga siwang na ginamit niya sa pamboboso. Hinayaan na rin niya si Noah kay Tina. Nalaman niya buhat sa kaibigan na pumayag ang mag-asawa sa Tatsulok at pinanood pa nga raw nila ang video nila. Nalaman rin ni Lucas na yung isang kapitbahay nila na ang asawa ay nasa Dubai ay binanderahan ng masilip niya sa siwang na pagkamalan niyang nanay niya iyon. Pati pala iyon ay pinanood din daw sa kanya ni Mang Daniel. Sa isip niya ay sobrang maloko ng mag-asawa. Ngunit makalipas ang isang taon ay umalis na rin sa kanila ang mga ito at hindi na pinaraan pang muli ng nanay niya ang ibaba nila. Nagkanya-kanya na rin ang kanyang mahal na ina. Ang Olivia niya naman, ayon sa nanay niya ay nagkaroon pala ng karelasyon na tomboy noong nasa college sila. Naisip ni Lucas na maaaring nag-explore lang silang magkumare kaya parang sinubukan lang siguro sa ngalan ng karanasan pero di niya binanggit pa kay Noah. Madalas pa rin silang lumabas na dalawa hanggang makatagpo na rin ang ninang niya ng mamahalin. Lumipas pa ang ilang taon at malapit na siyang matapos sa kursong commerce ngunit nanatili pa rin siyang inosente. 22 taong gulang na siya. Lalo pa siyang tumangkad at gumanda ang porma ng katawan. Nabuhos ang panahon niya sa pag-aaral. Tutal, ang katuwiran niya ay pwede namang magmariang palad at saka na ang babae. Nakagraduate si Lucas at nagsimulang magtrabaho ngunit wala pa ring makitang babae na tinatangi. Marahil ay sa likod ng mga nangyari sa kanya ay nawalan siya ng gana, o kaya'y hinahanap niya ang katulad ng mga babaeng nasisilayan niya sa siwang, masarap silang kausap, masayahin, at higit sa lahat ay napakaganda ng postura kahit may mga asawa na. Sa Maynila na siya nakatira at umuuwi lang siya tuwing ikalawang linggo. Trabaho at bahay lang muna siya. Minsan ay nanonood ng sine kapag weekend pero sa ganito lang umiikot ang buhay niya. Tuwing Sabado ay nakagawian na niya na mamasyal sa mall nang may makasalubong siyang magandang babae na parang kilala niya. Sinundan niya ito nang pumasok sa McDonald's. Nasa harapan niya ito nang pumili siya. Pilit na minumukhaan at inaalala ang pangalan ng babae. Miss, excuse me kasi you look familiar. Di ko lang matandaan kung saan, nakangiting bati niya. Oo nga, parang kilala kita habang tinititigan siyang mabuti ng babae at pilit din siyang minumukhaan. Tinanong siya kung taga saan siya at kung ano ang pangalan niya. I'm Lucas, sabi niya sabay abot ng kamay pero hindi maalala ang pangalan niya. I'm Abby Sofia, sabi ko na nga bay ako si Lucas ong anak ni Grace, tumira kayo sa amin mga 4 na taon na yata ang nakakalipas ay ikaw nga, oh my god, ibang iba na ang itsura mo, mas pumogi ka pa, sabay kindat sa kanya nito, ikaw nga dyan parang mas bumata ka pa at sumiksi pa ang bubble niya. Nagpaupo sila at nagkamustahan. Wala pa pala itong anak, sa edad na 32 si Ethan naman daw na asawa niya ay nasa Middle East at may 3 taong kontrata pero pauwi na rin pala sa susunod na buwan. Habang nagkukwento ito ay biglang bumalik lahat ang alaala ni Lucas sa mga nangyari sa kanya. Si Abby kasi ang unang babaeng nabosohan niya sa siwang, wala halos pinagbago ang itsura nito, lalo na ang katawan, parang lalo pang gumanda at sumexy dahil na rin siguro maayos na ang buhay at parang mas bumata at kuminis pa nga. Madalas niyang silayan sa buta si Aling Abby noon, malinaw pa sa kanya ang lahat at ang huling bagay na natatandaan ni Lucas ay tumingin ito sa siwang na parang alam na pinapanood ang ginagawa nilang mag-asawa. Lamig siya nang maalala ito, nagulat si Lucas tapikin siya ni Abby, niyaya siya sa bagong tayong bahay nila. Pumayag siya at sumakay sa kotse ng babae. Sa loob lang ng 20 minuto ay nakarating na sila, walang habang nakatira dito kundi siya. Iniwanan siya sandali na nanunood ng TV at pagbalik ay nakapaligo na ito. Naging malikot na naman ang utak niya, kanina pa niya nai-imagine ang mga dating nasilip niya sa siwang. Tinabihan siya nito at nalanghap niyang muli ang ganitong klaseng pabango ng isang babae. Pakiramdam niya ay parang kahapon lang nangyari ang pagbo sa babaeng katabi niya. Ngayon nagkwentuhan sila ulit at nagbalik tanaw nung nakatira pa siya sa ibabang bahay nila. Ikaw ha, alam ko ang kalokohan mo, nung nakatira pa kami doon sa inyo binatilyo ka palang noun, sabay kurot sa tagiliran niya. Ang bait ko kaya, Sofia, nakangiti at pabirong sagot niya. Mabait ba yun? Araw-araw mo akong binobosohan, tsaka Abby na lang kaya ang itawag mo sa akin, di ka naman bata ang malanding.
Sabi nito sandaling katahimikan at nagtitigan sila nilapit ni Lucas ang mukha niya at hinalikan sa labi ang babae maging siya ay nagulat sa ginawa niya marahil ay isa na nga siyang ganap na lalaki at maaari din natapos na ang panahon ng pagiging tuod dahil tiyak walang mangyayari sa buhay niya ilang minuto pa'y tumayo ito at tinayla siya patungong kwarto siya ang unang lalaking makakahiga sa kama ng mag-asawa abot-abot pa rin ang kaba ni Lucas dahil wala pa rin siyang kaalaman iniisip ni ito na ang oras na sinasabi ni Noah sa kanya na makakasubok din siya 4 na taon na nakakalipas iniisip niyang kahit anong mangyari ay wala nang makakapigil pa sa kanya na sirain ang pagkalalaki niya di na niya nais pang patagalan pa ikaw ang magiging una kong umiti si Abby nagtitigan sila gamunggo ang pawis ni Lucas sa noo miss na miss kita Abby kung alam mo lang kung gaano ako lungkot nang mawala ka sa akin ka muna ngayon tuluyan na nga niyang naisakatuparan na ang pangarap niya ganap na siyang lalaki at ang babaeng matagal na niyang pinapangarap ang naging daan para matupad ito sumisigaw ang isip niya sa kaligayahan pagtapos napahigi silang dalawang tulala si Lucas maging si Abby pareho silang nadala ng matinding pangangailangan ngunit bakas ang kaligayahan sa kanilang ginawa walang pagsisising makikita ganito pala ang pakiramdam thanks Abby salamat din Lucas na miss ko talaga Toto mababaliw na ako sa lungkot mabuti na lang pauwi na rin si Ethan next month alam ni Lucas na hindi na ito mauulit pa napakaswerte niya na ang kagaya ni Abby ang unang nagpasya.